We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Duha ka minor de edad nga nagvandal sa Coastal Road na ilhana sa otoridad. DPWH 11 gikadismaya ang maong panghitabo. Ano ang report ni Jandy Esteban? Mao na pud ni ang bag-ong vandal sa bahin sa Davao City Coastal Road. Kini kabahin sa Section B sa maong proyekto nga wala pa maablihan sa anglit nagparayon pa ang konstruksyon. Pila ka metros lang doon na sa ilaing bandal sa pathway sa Coastal Road. Gani naagtan sa news team sa area ang kapulisan. Sa pagsuta sa ato ang kapulisan, ang gigamit sa pagbandal, paint spray, lisod kaayo siya tanggalon. So kinahanglan nga i-repaint daw ni. So karon ilaha pang gisubay ning kining part sa Davao City Coastal Road nga wala pa maablihi aron na masuta nila kung asa pa tong mga area nga gibandalan. Una kini nag-viral online. Gipaimbestigahan dayon kini sa Davao City Police Office. Alas 4:30 sa hapon kagahapon, nasayran og nakita dayon ang naghimo. Ang responsable, duha ka minor de edad. May minor de edad man sila, ang kaning mga batanon, gipatawag ang ilang parents, then turn over to the barangay, and then the barangay na ama na sila kanang social worker nga naka-assign. So amo gihangyo nga i-seminar pati ang ginikanan sir nga dili na ni usbon kini mao insidente kay bisan pa wala sila criminal liability, na sila civil liability sir sa damage nilang nahimo diha sa sa Coastal Road. Gikadisbaya kini sa Department of Public Works and Highways Region 11. Ilabi pa nga kung pondo ang gigahin sa mong proyekto. Dili usab kini ang unang higayon nga gibandalan ang Coastal Road. Nagahangyo mi sa mga barangays na naagihan sa atong Coastal Road to help us in safeguarding the project, because the fact na wala pa ni naabrihan sa publiko, dapat dili sa unta nato pasudlan. We can only do so much in watching over the entire area. So mao nang kinahanglan nato ang ilahang tabang. Gawa sa kapulisan, mas gipakusgan sab sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang ilahang pag-roving sa Coastal Road. Sakay ta dinhi karon sa mobile sa CTTMO, kauban nato ang CTTMO personnel. Kay mas gipakusgan nila ang ilang pag-roving dinhi sa Davao City Coastal Road. Humanduna na po'y nagbandal-bandal. Kung doon na sila maaktuhan nga magbandal-bandal dinhi sa Davao City Coastal Road, dakpo nila na og iintrigo nila sa police station. Sa karon ma'am, wala pa mi ma'am, kay once nag-roving mi wa mi makita ma'am. So sa karon ginabuhat na nila, siguro magabiin na siya ma'am. Nami magtuhan gyud. Magtuhan na ma'am, siguro madala jud namo sila ma'am, ma-endorse namo sa police ma'am. Ang vandalism masilutan, ilawom sa City Ordinance Number 0332-68. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Labing unang Cagayan de Oro Fiesta sa Barrio, subay sa kasaulugan sa Higalaay Festival 2023. Gisugda na, nagkaniyang kalingawan sama sa mga dulang Pinoy gisalmutan sa 80 ka mga barangay sa syudad. Ano ang report? Sa unang higayon, nagkatapok ang mga representante sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro City para sa labing unang fiesta sa baryo. Kabahin kini sa aktibidad sa Higalaay Festival 2023. Gisugdan kini sa bibong cheerleading competition kung asa usa-usa nga nag-perform ang matag barangay.
Usa sa mga nangandam gayod sa ilang mga partisipante ang Barangay Agusan. Nakita nato nga ang atong suporta gyud 100% sa tanan nga kalihukan nga gibuhat para sa syudad para sa ang Cagayan de Oro. Human silang performances, ihay og plastar sa ilang mga lamesa alang sa Budel Fight. Nagkadaiyang pagkaon nga proudly Pinoy ang ila gayod giandam o gisalu-saluhan. Dili lamang ang pag-uswat sa atong dakbayan ang akong tinguha sa managhiusa ug magtinabangay, kundili susama niini nga kalingawan nga kasadya maghiusa kita agi pagsaulog sa atong kapistahan. Highlight sab sa mong aktibidad ang pagdula sa mga larong Pinoy. Usa na niini ang Palo Sebo. Naasab ang dulang karang nga misukod sa teamwork sa matag barangay. Naasab ang tug of war nga misukod sa kusog sa matag grupo. Og nagdala sa kahugyaw ang giatangang dula nga dakop baktin kung asa na pulo katawo ang gi-blindfold samtang dakpon ang usa ka baktin. Wala madugay, may daog ang representante sa Barangay Lumbia. Kaning sa ilang singit-singit lang kung asa ang kusog dadto gipadulong mara makuha jud siya. Sa matag dula, 25,000 pesos ang gitagana sa LGU nga premyo. Samtang ang overall champion makadawat pa og laeng 70,000 pesos. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong misaka ang presyo sa bugas. Atong sayron ang presyo sab sa kanon sa pipila ka karinderya sa Bangkirohan Public Market sa Davao City. Pinaagi ni Argil Relator. Live. Argil. Kent aron dili maalkansi 5 pesos ang gisaka sa presyo sa matagkap o kining takos sa kanon sa pipila ka mga karinderya dinhi sa Bangkirohan Public Market. Kini aron maapsan sab nila ang nagkataas nga presyo sa bugas. Gikan sa 10 pesos matag takos sa kanon kani adto karon tag 15 pesos na kini. Ang pagsaka sa presyo sa kanon resulta sa pagsakasab sa presyo matag kilo sa bugas gikan sa supplier. Kinahanglan matud pa apson sa matag iya og karinderya ang pagsaka sa presyo aron sab dili sila maalkansi. Hinuon nagpabilin ang kalidad sa bugas nga ilang ginalungag ug gidaghanon sa ilang takos. Gikan sa 1,100 pesos kani adto nga 25 kilos nga bugas nga ilang ginakompra gikan sa ilang supplier. Ana matud pa kini karon sa 1,400 pesos. Busa bugat gayud ang taas nga pagsaka sa presyo. Sa pagsaka sa presyo, apektado sab kaayo ang mga mamalitay. Wala na matud pa sila'y mahimo, sanglit kinahanglan gayud nga mukaon ug ang kanon ang staple food. Aniya ang pahayag sa pipila ka manindahay dinhi sa Bangkirohan Public Market. Ma'am, pagsugod sa pagsaka sa presyo sa bugas, usa iyang diskarte? Sa among karon is nag-adjust na may sa presyo. Per same gyapon among kuan among serving. Per nag-anda mig simple. Kung saan mo nagsugod og pasaka, ma'am? Mga 3 days ago. Kay ang mga good diri is painitan lang siya. So kami kay among customer magod nagamami siya. Tapos hindi na parisan lag rice. That's why kanang nisaka po sila, nisaka na po ni kay Disunod jud kaayo sir, kay nisaka na mahal ang mga presyo ito. Kuya, ang presyo niya sa rice dati pila? 10. Karon? 15. Bago namin nag-15. Kaya naman? Mahal ng bugas. Pero so di mo dapat maalkansi. Asa? Sa bugas, sa presyo ninyo karon, di na mo maalkansi ang 15. Dili na. Ken, sa problema karon sa pagsaka sa presyo sa bugas, gibutyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kinsa mao say nagdumala sa Department of Agriculture nga gilauman na ang pag-ani o harvest og palay sa mga lugar sa Isabela, sa Nueva Ecija, ingon man sa North Cotabato dinhi sa Mindanao ug sa maong lakang gilauman sab ang pagsaka na sa supply kung asa
gina-expect sab no sa gobyerno nga mubaba na ang presyo tungod diini kay gina lantaw nga usa sa mga rason kung anong saka ang presyo karon sa presyo sa bugas tungod sab sa pagsaka sa farm gate price ingon man ang pagsaka sa presyo sa mismong bugas nga importation ug rice inputs. Kent. Bong mga kapuso, no, dili gyud kita mag-usik-usik o pagkaon, ilabi na og kanon. Daghang salamat, Argil, og mayong buntag sa inyo diha. Nagpahigayon ang Cagayan de Oro City Police Office og bomb simulation exercise sa sentrong bahin sa syudad aron masukod ang kahanas sa pagresponde sa ilang mga personahe og sa ubang rescue teams. Pasado, alas 3 sa hapon, usa kuno ka pagbusika ang nahitabo sa usa ka gituohang eksplosibo sa Divisoria nga sentrong bahin sa syudad. Usa kuno ang grabing nasamdan sa maong panghitabo. Tungod niini daling miresponde ang mga personahe sa kapulisan ingon man lokal nga kagamhanan. Pinaspasay sab ang pagresponde sa City Disaster Risk Reduction and Management Department. Kining tanan kabahin lamang sa gipahigayon nga bomb simulation exercise sa Cagayan de Oro City Police Office. Kini sa pagsukod o sa koordinasyon o kahanas sa ilang mga personahe. Sa katapusan, nahimong malampuson ang maong simulation exercise o nang hinaot ang kadagkuan sa kapulisan nga mas mahimong alerto sa bisan unsa mang emerhensiya. Mga residente sa pipila ka lugar sa Barangay Bogo sa Cagayan de Oro City gireklamo ang pagdagsa sa langaw sa ilang lugar. Ano ang balitang barangay ni James Paulo Yap. Pipila ka mga reklamo ang nadawat sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Gikan sa mga residente sa sitio Taparak, Phase 3, Barangay Bogo sa Cagayan de Oro City. Kini tungod sa pagdagsa sa mga langaw sa ilang lugar. Sumala sa mga residente, mag-usa ka semana na nilang nasinati ang maong problema. Gani kining si Imelda Alcain, miundang nalang kuno sa pagpamaligya og sudan tungod sa kadaghan og langaw. Apan wala kuno gihapon nakalingkawas ang iyang mga baligyang mga gulay ug prutas. So unsaon nimo panlimpyo na agyud. Sa among lababo daghang kaayo. Sabi na maglimpyo kag isda na, grabe yung langaw. Kumo kay langaw, anog dun sa pagkaon mo nang among problema gyud. Apektado na sab kuno ang pamuyo nila Nanay Julia tungod bisan pamanting katulog na. Dagsa gihapon ang mga langaw. Aircon na kayo ng simbahan po na, galagan kayo kwan, langaw. Na usa magkanto, di na lang kami magkanto, musod sa mong baba. Di lang kami operasyon na pangatawag. Ginatudlong hinungdan sa mga residente sa lugar ang pag-harvest kuno sa duha ka mga poultry farm nga nasa ibabaw nga bahin sa ilang barangay. Butang nga gikumpirma sab di Barangay Bogo Kapitan Vic Talingting. Sigun niya, ang usa sa mga poultry nakasulod sa iyang barangay ug ang usa niini sakop na sa munisipyo sa Taguluan. Ako nang giinstruksyonan ang atong barangay administrator nga maghimog sulat invitation para sa tag-iya sa maong patigayon. Unya tingali after ana ikonsulta po nato sa atong sa City Health nato dahil para po makahatag po sila ng idea. Mihangyo sab ang mga opisyal og pagsabot gikan sa mga apektadong residente samtang ginapangitaan pa nila og solusyon ang maong problema. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. A royal morning mga kapuso, karong buntag atong makauban ang cast sa biggest murder mystery drama ng Royal Blood. Let's welcome Dion Ignacio and Lian Valentin. Hello po, maayong buntag po sa inyong lahat. Yes, and Madayaw Davao and Madayaw Mindanao. Ay, guys, Madayaw Davao, no? Lian, kamakailan nag-trending ang isang scene mo dahil sa napakahusay mo na performance kung saan binansagan kang nanlalamon
Saan ka ba humuhugot ng inspirasyon para bigyang buhay ang iyong yes, karakter na si Beatrice? Naku, marunong lang ako lumamon ng pagkain. Of course, kung mahal mo talaga yung ginagawa mo, talagang gagawin mo lahat ng effort kasi. So, I really love acting. As in, passion ko siya. Kaya talagang, alam mo yun, nandun yung puso ko para matuto palalo. And yun nga, yung, kumbaga, industriya namin na to, itong craft na ginagawa namin, kumbaga, it's art also. So, hindi siya ganun kadali and malalim siya. But talagang years of like, learning. And hanggang ngayon natututo pa rin naman talaga kami. Kasi Non-stop learning talaga siya. So, ang importante lang talaga is maging dedicated ka, maging committed ka, and of course, ibigay mo yung full effort and best mo and everything follows. Domino effect na yun kasi doon na makikita. Nakatrabaho sa Oo, hindi nga. Hindi sa pagbibiro. Lahat po talaga magaling. Tsaka sa set talagang suportahan kami. Kahit ako yung nasa akin yung camera, sinusuportahan nila ako. Ma-acting talaga sila kahit na wala silang cam para sa akin, masuportahan nila ako. So, thank you. Yan, dahil dyan may suha ka sa akin. Ayun! Kasi maganda kasi tulungan talaga. Totoo. Acting kasi hugutan ng energy para mag-work yung scene. Yes. Para hindi lumaylay. Tsaka ang ganda ng storya. Kailangan galingan mo. Kailangan galingan. Kasi kung hindi mo gagalingan, sayang yung story. Especially when you see your co-actor na binubuhos ang lahat. So ikaw rin. Damay-damay na. Diba? Collaborative work. Yes, exactly. So guys, ano pa ba ang mga dapat abangan ng ating mga kapuso sa patuloy na umiinit na eksena sa The Royal Blood? Talagang mati-challenge yung mga tao. Kahit ako, nung nalaman ko kung sino nga, hindi pala mahuhulaan. Mahihirapan. Kaya nga. Mahirap. Siguro a little like... Nung nalaman namin, ay hindi mahuhulaan ang tao to. Hindi talaga. A little hint lang for the viewers, everything's connected. So, kailangan yung maging mapagmatsyag. Yan lang yun. Kasi yan yung isang signs, kumbaga, ng isang magandang series, no? Yung, kumbaga, unpredictable. Kasi hindi ba minsan boring pag alam ko na yan. Predictable. Ano dyan, di ba? Parang alam ko na yan, paulit-ulit yung story nga, ganyan mangyari. Dito, hindi. Hindi. As in, Mano ka, hindi ko gugulat inaasahan na. Siya pala. Ganun. Oo, nagugulat ka na. Papa-OMG nga tayo, eh, no? Andrew pala. O, kita mo, baka malay mo. Yung kausap mo. Abangan. Malay mo, Di ba? ikaw Hindi pala mo alam. ang killer. Pasok ako doon. Oh my God. Tapos pag nalaman mo na, na-interview ko sila, kaharap ko na pala yun nung last time nasa Davao. Di ba? May mga ganon. Pero di mo alam, di natin alam. Please invite our Kapuso viewers na patuloy na subaybayan ang The Royal Blood at pasalamatan nyo na rin ang ating mga fans na nakisaya sa Kapuso Mall Show. Yan, maraming pong salamat sa lahat ng nakisepo sa aming Kapuso Mall Show. Yan, at pinapangako po namin na lalo pa namin pong pagbubutihan ng mga aming scenes sa Royal Blood. At maraming salamat din po sa mainit na pagtanggap sa amin. Yes, of course. Maraming salamat po sa lahat na nakisaya sa amin sa Kapuso Mall Show. We are very grateful and we are very happy that we got na nakasama namin kayo and nagkaroon kami ng time with you guys. And of course, marami pa kayong kailangan abangan sa Royal Blood. Gaya nga sinabi namin, maging mapagmatsyag lang kayo at huwag kayong magsasawa na mag-investigate dahil talagang mapipiga yung utak nyo kakaisip kung sino ba talaga ang killer ni Gustavo. So, marami pa yan. Exciting na mangyayari. Kaya abang-abang lang kayo mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at sa suporta. Ayun. Dagang salamat Lian and Dion, mga kapuso. Just sit back and relax kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Nakasinati na karon og pagbaha ang pipila ka state sa Estados Unidos sa paghapak sa Tropical Storm Hillary. Baha nga dunay sagol lapok og mga debris nga misubay na sa kalsada sa Los Angeles National Forest. Kini epekto sa Tropical Storm Hillary nga anaa karon sa West Coast. Tungod niini, temporaryong gisara ang kalsada sa US Forest Service alang sa mga magpiknik ug hiking sa Palm Spring nga 100 miles gikan sa Los Angeles. Ang nakasinati na sa grabing pagbaha. Sumala pa nga miabot sa 4.6 inches ang ilang nasinating pag-ulan nga hatod sa Tropical Storm Hillary sa usa ka disyerto nga Rancho Mirage duol sa Palm Springs. Gianod sa baha ang 54 anyos nga nagbisikleta. Kini ang unang storm nga mihapak sa Estados Unidos.
Daan ang nagpasidaan ang kagamhanan sa grabing kadaot nga hatod sa bagyong Hilary. Na-rescue nga sawa og tarsier sa Penro Sarangani ang gibuhian na pagbalik sa ilang habitat. Human nga nasuta ang maayong kahimtang niini human natambalan ang maong mga mananap. Ani ang report. Girilis na sa kabukirang bahin sa Alabel, Sarangani adlong Lunes ang usa ka sawa o python nga na-rescue ni atong malabay nga bulan. Human nga nasangit o natrap sa usa ka barbed wire sa barangay poblasyon sa Alabel. Matud sa Penro Sarangani, nasamdan ang bahin sa lawas sa sawa. Hinuon naka-recover sab kini human nga natambalan. Sa susamang adlaw, girilisab sa kalasangan sa Municipal Eco Park sa Alabel ang na-rescue nga tarsier. Human nga nasuta nga naa sa maayong kahimtang ang maong tarsier human kini gi-turn over sa buhatan sa usa ka nagpakabanang residente. Gikalipay sa Penro Sarangani ang paghatag og bili sa katawhan sa wildlife conservation. Dako kuno ang mahimong tampo niini aron sa pagpadali sa paghatag og igong aksyon sa mga na-rescue nga wildlife. Busa panawagan sa buhatan nga dayong isurrender o i-report sa otoridad ang mga na-rescue nakita nga mga wildlife. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka buntis ang malampusong nanganak sa usa ka police station sa Cotabato City. Pinaagisab sa tabang sa usa ka police nurse. Nangayong unta og hinabang alang sa gamit sa iyang baby ang buntis dihang nagbati kini. Sumala sa Police Station 1 sa Cotabato City, midagop sa ilang estasyon ang usa ka buntis aron mangayo og tabang alang sa iyang pagpanganak sama sa mga gamit ug uban pa. Gilayon siyang giatiman ni Police Major Amil Andungan Jr., ang hepe sa maong police station, aron mahatagan og mga sanina pang bata ug uban pang mga gamit nga kinahanglanon. Apan pipila ka oras ang milabay, nagbati na matud pa ang buntis. Sulayan pa unta sa mga personahe sa estasyon nga dalhon sa ospital ang buntis. Apan wala na kini nadala kay migawas na ang ulo sa bata. Maay na lang kay dunay police nurse sa maong estasyon nga si Police Corporal Ivy Marjorie Vacaro nga maoy mitabang sa pagpaanak sa inahan. Malampusong migawas ang baby boy nga gianggaan og papawan kung diin asa siya gipanganak. Nagpasalamat ang inahan sa bata sa tabang sa mga pulis. Mga kapuso, kabahin ng GMA Regional TV sa pagsugod karong adlaw sa 32nd Mindanao Conference diha sa Pagadian City. Muhatod og kalingawan sa 32nd Mindanao Business Conference nga mag-abli karong adlaw alas 9 sa buntag si Kapuso Singing Prowess Jessica Villarubin. Ipahigayon kini sa City Commercial Center sa Pagadian City. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama na lamang ni ining panultihon ni Maya Angelou, usa ka American memoirist. Try to be a rainbow in someone's cloud. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Dang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.